Ramdam na ng mga kasundaluhan at ng pulisya ang pagkadismaya ng taong bayan. Hoy Marcos, bilang na ang mga oras mo. Yan. Hoy, anong latest po mga kababayan? Eto, palasyo, nataranta na, di umano mga kababayan, ayon kay Agent ng Bayan, walang iba kundi si Agent Morales. Nako po, at mga sundalo sa mga kampo, nagbabantayan na. Nako po, pagbaliktad ng iba pa, expected na mga kababayan. Nako po, mukhang ito na atang iniintay natin mga kababayan, no? Nako po, ano kayang masasabi dito ng spokesperson ng mahal na Pangulo mga kababayan na walang iba kundi si Auntie Claire? Di ba, mga kababayan? Eto, pakinggan natin ang kabuang yan mula kay Agent ng Bayan, Agent Morales mga kababayan. Mula naman, ha? Dito sa ano no, ito, ha, nasa serbisyo rin 'to. Panay loyalty check na po sila, ha, sa mga Nako, brigade headquarters, pati po nako. sa mga batalyon. Hoy, ha? O yung mga nasa brigade headquarters, ha? O, ha? Panay loyal check na raw, ha? Pati doon sa ano, lahat po ngayon ng mga pinaghihinalaan nilang malapit kay Colonel Manggao ay minomonitor na at binabantayan. Ayan, talagang ano alam nyo, pagka ganyan, yung indicator na yan, talagang ibig sabihin, apektado sila. Nako. Ha? Apektado sila. Kaya nga, sabi nga ang palasyo nataranta, sundalo sa mga kampo, nagbabantayan na. Pagbaliktad ng iba pa, expected na. Ayun talagang ini-expect na talaga yung pagkakaroon Tama. ng mga magdidepect, magkakaroon na ng mga pagdedepect ng mga tropa. Iyan magkakaroon na, kagaya niyan, yung mga loyal sa current administration, siyempre, binabantayan yan yung mga, wala na Diba? Aantayin pa ba natin, Aantayin pa ba natin na Tama. magkaroon ng putukan? Tama, Magkaroon ng tama. pagdanak ng dugo? Di ba? Samantalang ito, hinihiling na ng taong bayan, magising na ang marami sa inyo. Bagamat, base sa mga tinatanggap natin, mga mensahe mula dyan sa mga kampo, talagang nagmo-monitoran na. Maraming praning. Nako, Maraming praning na ngayon. Marami na. nako po mga Oy, kababayan. Timothy Gonzales, good evening. Good evening sa inyo. Good evening. From Ray Fernandez, sana naman tumayo na ang mga sundalo na Yun, may pagmamahal para sa bayan. yun. Kawawa din ang mga anak at apo nila. Oo, di ba? Parte din sila. Katulad ng mga guro, katulad ng mga iba pang mga empleyado ng gobyerno, maging sundalo ka man, maging pulis ka man, maging NBI ka man, maging PIDEA ka man, binabawasan ang mga sweldo. Binabawasan. Binabawasan po yan ng mga tax. May withholding tax po na binabawas. Diba? Kaya dito, talagang lahat tayo apektado. Apektado. Kaya nga, unang iisipin, na sana nitong mga kapatid natin sa uniforme at sa paghawak ng sandata, yung mga kababayan natin, tayo mismo na pagkakaitan ng benepisyo. Bakit? Itinanggalan ng pera yung PhilHealth. Sa daming pera ng PhilHealth, tinanggal po. Dapat sana talagang zero balance. Pero yung zero balance na sinasabi sa ospital, hindi po totoo. Yun Meron lang pa rin kabayan. po Yun na lang, mga tama. kababayan tayo na talagang nagbabayad pa rin. Dapat pati yung ating mga gamot, mga maintenance medicine, dapat yan regular na naipagkakaloob sa taong bayan. Abay, lahat na lang po ng mga social services apektado. Apektado. Tignan ninyo yung ginawa dyan sa PhilHealth. Dahil ba kaibigan yung mga milyonaryong may-ari ng kumpanya ng mga hindi nag-remit?
ng kanilang mga contribution. Abay, yung mga ganyan, di ba? May share yung employer, may share yung mga empleyado. Nababawas na nila sa mga empleyado yung mga contribution. Tapos, kita nyo, marami pa palang mga mayayaman, mga milyonaryo, mga bilyonaryo na Yun. iniistapa yung mga hulog ng taong bayan. Tapos magkakaroon ng amnesty. Abay, talagang niloloko ha. Niloloko talaga tayo. Ganyan ba? Ha? Ikaw, nagpapakahirap ka sa training, nagpapakahirap ka sa schooling. Di ba? Lahat na lang. Lahat ng effort. Kumbaga, lahat ng best effort na nga ginagamit mo para lamang maka-abante ka. Biruin mo, tapos ganyan, lolokohin lang tayo ng mga kung sino-sinong mga hinayupak na ito. Tama. Di ba? Tama. Lolokohin lang tayo. Abay, huwag tayong, naku, di ba? Biruin mo, duly constituted authority. Kung hindi ka lumalabag sa batas. Di ba? Sumusunod kami, sinusunod namin, yung duly constituted authority. Pero ano tanong? Yung bang duly constituted na yan, talagang nag-a-adhere ba yan doon sa sa kanyang pinanumpaan? Duly constituted authority, tapos contractor. Tapos merong komisyon. Abay, tignan ninyo yung ginawa na. Nagpa-damage control. Tama. Yung mga sinasabi nga habulin, papanagutin, ayun na. Tignan Wala. ninyo. No. Bumaliktad na. Iba na sinasabi. Bakit? Nakagip eh. Nakagip ang palasyo ng Malacanang doon sa korupsyon eh. Yung dati-rati, ang sinasabi ng taong bayan, baka, itong korupsyon na ito, dalhin tayo doon sa may pintuan ng palasyo. Abay, hindi lang pala doon sa pintuan ng palasyo. Hindi tayo hinatid sa pintuan ng palasyo. Saan tayo hinatid? Doon mismo, sa loob ng tanggapan ng Pangulo. Doon nandun ang pusod ng korupsyon. Sa mismong tanggapan ng Pangulo. Office of the Executive Secretary, ibig sabihin, kikilos ang Office of the Executive Secretary na hindi alam ng boss niya. Kalukuhan yun. Diba? Kayo, mga sundalo, kayo, mga pulis kayo. Naniniwala kayo sa mga kwentong hapon? Ay, katarantaduan yan. Diba? Pagkaganyan ng mga attitude nyo, kakabugin kayo sa dibdib. Diba? Parang hindi naman tayo mga batang meskit. Hindi naman tayo pinanganak na para maniwala lang sa mga kukurang tungkula-kulangot na yan. Di ba? Abay, pulyemas, di ba? Kukwentuhan ka ng ganyan, abay, pulyemas talagang, gigibay ko dibdib mo. Hindi uubra yung ganyan. Maniniwala ka sa ganyan? Nagkakaroon ng kabadahan ng ng chapopoy sa isang opisina, hindi alam ng boss, katarantaduan naman ng puti. Puta naman, oo. Diba? Biruin mo sa isang kampo na lang, lahat ng nangyayari dapat alam ng per sergeant. Per sergeant pa lang, wala pa tayo doon sa opisyal. Kunyemas, pagka dinenggoy mo yung per sergeant mo, talagang ewan ko siya, talagang lalakad ka ng diba, kulang na lang, para kang hahalo ka na rin sa lupa. Talagang durog ang katawan mo. Pero sergeant pa lang, pero sergeant pa lang, hindi pa yung CO. Pero sergeant pa lang. Talagang, naku, matik-matik ka talaga. Matik-matik ka talaga. Naku, ewan ko, From Alona Tamayo, shout out sa inyo. From Ray Fernandez, maibalik naman sila kahit tanggalin sila ng bangag na administration if si Inday Sara na ang presidente. Yun. Diba? Tama. Yan po meron tayong constitutional successor.
Hindi natin sinasabi na ibaksak ang gobyerno na ito. Hindi. Ibalik natin yung dignidad ng bansa natin. Yun, Niloloko kabayan. na yung konstitusyon. Tama. Niloloko na tayo ng mga may mandato. Anong ginagawa ng Kongreso? Hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Sobra-sobra ng paglabag at pagtraidor sa ating saligang batas ang ginawa nitong Pangulo na ito. Paano natin gagawin? Ano ang gagawin natin upang kumilos? Ha? Yung mga constitutional authority katulad ng Kongreso, pinagkalooban sila ng kapangyarihan sa bisa ng Article 6 ng ating konstitusyon. Kapangyarihan upang magsagawa ng impeachment laban sa mga impeachable officials. Hindi ginagawa. Bakit? Hindi takot. Wait lang po, Agent Morales, may ginagawa po silang impeachment ngayon. Walang iba kundi kay Madam BP Sara. Di ba mga kababayan? Which is, yung impeachment ay dun sana sa mga totoong nangungurakot talaga mga kababayan, di ba po? Pero ngayon, ginagamit nila laban kay BP Sara mga kababayan. Di ba po? Tapos, yung sinasabi ni Agent Morales mga kababayan, na yung Pangulo walang ginawa. I disagree with that. Agent ng bayan. Kasi po mga kababayan, yung Pangulo natin, di ba? Ramdam nyo rin ba mga kababayan na yung Pangulo natin ay tila sa isang buwan mga kababayan. Tila nag-ala reporter na mga kababayan, di ba po? Di ba mga kababayan? Di ba nagbabasa ng ganyan, di ba? Tapos, reporter na nga mga kababayan. Di ba po? O, yun lang yung ginagawa mga kababayan, di ba? Puro promise, ganun-ganon. Di ba mga kababayan? So, yun ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Mr. Morales, agent ng bayan. Naging reporter na po yung ating Pangulo. Takot sa inyo eh. Hindi takot sa atin. Nawalan na ng halaga ang kinang ng ating uniforme. Pero mga kababayan, no, in fairness kay Agent Morales ay talagang dinadaman niya talaga yung ginagawa nila sa mga militar natin ngayon mga kababayan, di ba po? Kasi lumalaban yan sila di ba? Para sa ating bayan, tapos nagsabi ka lang ng iyong saloobin or nag-withdraw mga kababayan, eto na yung gagawin sa iyo mga kababayan. Di ba? Tila unfair, di ba po mga kababayan? So yung iba na gustong mag-withdraw mga kababayan, panigurado, magdadalawang isip na yan kabayan, di ba po? Di ba? Kasi yung palasyo natin ngayon mga kababayan is, di ba, ramdam na kasi nila. Nataranta na sila, ika nga ni Agent Morales mga kababayan. Kaya kung may mahuli silang, di ba, nasa gobyerno na magsasalita laban sa administrasyon ngayon, ay panigurado mga kababayan. Tanggal sa pwesto. Di ba? Silent, na nga mga kababayan, silent martial law ni Pongpong. Di ba mga kababayan? Kaya itong si Agent Morales mga kababayan ay huwag nating kalimutang suportahan sa kanyang mga vlogs mga kababayan. Okay? Dahil lumalaban din to mga kababayan, di ba? Gaya nila Madam Maharlika. Nawalan na ng silbi. Nawalan na ng respeto ang mga politiko. Correct. Sa taglay na karangalan, sa taglay na katangian ng mga uniforme. Alam niyo, nung ako'y nasa serbisyo, palagi kong nakatalim sa isip ko, sa puso ko, your uniform is the symbol of your profession. Wear it with pride. Ngayon, asan na yan? Tama. Ginagalang pa ba ng mga politiko? Wala na. Utusan ka na lang ngayon. Yun ang masakit. Yun, kabayan. Kapag nababalitaan ko
kapag nalalaman ko na itong mga kasundaluhan natin, yung mga tropa natin, inuutusan, tagapagdala ng perang ninakaw, tagapag-deliver ng mga perang ninakaw, abay talagang dumudugo ang puso Nakalala. ko eh. Nagiging bahagi na tayo, nagiging katuwang na tayo, nagiging kasabwat na tayo sa mga kaululan nitong mga ito. Bakit tayo pumapayag? Yun lang. Kababayan. Bakit tayo pumapayag? Nasaan na yung dignidad ng isang naka-uniforme? Wala naman tayong puhunan kundi buhay, di ba? Buhay natin, yung ikinakalang natin, meron nga dyan, hindi natin kilala. Ipinagtatanggol natin eh. Di ba? Hindi Grabe. natin kilala yung ating mga Grabe, mga ipinagtatanggol, kababayan. yung sambayanan. Pero ikinakalang natin yung sarili nating buhay. Kung kinakailangan na makipagputukan tayo kahit mag-isa lang tayo, ginagawa natin, di ba? Kahit tayo ma-ospital, kahit tayo makulong, ginagawa natin. Bakit? Sinumpaan natin yun. Pinasok natin eh. Pero hindi natin pinasok yung maging amuyong tayo, yung maging aso tayo nitong mga politikong magnanakaw. Di bali sana kung politiko, pero kung duly constituted authority na talagang ginagawa yung tungkulin, okay. Sumunod tayo bilang mga nakatalagang tagapagbantay, pero hindi maging kasabwat. Di ba dapat ganun? Ganun tayo. Ganun. Ganun talaga ang dapat, mga kababayan, no? Pero sa tingin ko, mga kababayan, di ba? Yung mga ibang sundalo natin, mga kababayan, is may pamilya din mga kababayan, di ba? Pag, di ba, hirap, mga kababayan. Kaya nakakabilib itong sila sir, mga kababayan, di ba? At yung ex-general, di ba? Na yung didakip pa, mga kababayan. Sobrang nakakabilib sila, mga kababayan. Di takot, lumalaban talaga sila para sa bayan. Pero yung iba naman, mga kababayan, ay di natin din masisisi. Dahil may mga pamilya silang pinapakain, mga kababayan. Di ba? Dahil, wala pag magsalita ka laban sa administrasyon ngayon, mga kababayan, is talagang lagapak ka. Oh, walay ka, mga kababayan. Layas ka. Malalayas ka talaga sa iyong serbisyo, mga kababayan. Di ba po? And ang worst pa nun, mga kababayan, is makukulong ka. Di ba? So, grabe, mga kababayan, no? So, hopefully, mga kababayan, itong pinaggagawa ngayon ng ating ex-general at saka itong si Sir, mga kababayan, ay hopefully talaga na yung iba ay maingganyo, mga kababayan, na magsalita na rin, mga kababayan. Dahil, at nalalapit na naman yung 2028, mga kababayan. Kaya yan. Kaya. Pero sa mga ordinaryong sundalo, mga kababayan, is, naku po, paniguradong hindi nila yan magagawa, mga kababayan. No? Na sabihing, di ba, mag-withdraw na rin sila ng suporta kay Pangulong Marcos Jr., mga kababayan. Pero yung mga general, mga kababayan, is alam naman natin na may ipo na yan, panigurado, which is kayang-kaya, mga kababayan, di ba? Di ba? Pakapalan na lang ba ng mukha? Yung laban ngayon? Nako. Sabay, mahiya naman tayo sa mga anak natin. Mahiya tayo dun sa mga apo natin. Mas lalo dun sa mga kapitbahay natin. Dati, dinanas namin talagang loan, punong-puno kami ng loan. Abot-abot ang loan namin noong kami ay nasa serbisyo. Pero ngayon, mga kababayan, abot-abot na ang abutan ng maleta, mga kababayan.
Di ba, mga kababayan? Oh, noon, sabi ni Agent Morales ay punong-puno sila ng utang, mga kababayan. Di ba? Loan. Di ba? Tapos ngayon, no problem, mga kababayan. Talagang grabe yung administrasyon natin ngayon, mga kababayan, no? Bakit? Dahil sweldo lang inaasahan namin. Mm, Ngayon, yung mga Mali- opisyalis pa ngayon, maleta. punong-puno ba ng loan? Lalo Hindi. na yung mga nakikinabang dito sa Marcos administration. Sagana ba kayo sa loan? O kayo Hindi. na mismo ang mga nagpapautang? Kayo na mismo ang mga nagnenegosyo ng mga utangan dyan sa palibot ng kampo. Baliktad na eh. Dati-dati, alam ninyo, yung mga naging mentor ko na mga general pa, mga upperclassmen ninyo sa PMA, nangungutang sila, naglo-loan. Katulad din namin, na nooy mabababa ang ranggo, nakaranas din sila ng loan. Akala namin, uy, sir, naglo-loan din. Oo, kailangan kasi. Pagagawa ko yung bubong ko eh. Bebenta ko yung sasakyan ko, papalitan ko ng mas panda-down ko. Pero ngayon, naglo-loan pa ba kayo? O kayo na yung mga nagpapautang? Diba? Biruin ninyo, yung asawa ni General Medina, ni Caremos, ayun, hinabol nyo. Sapatos, sapatos lang. Naman pala iba sa inyo, naka-Rolex, naka-Patek. Diba? Biruin nyo, naka-Land Cruiser. Kayo mga layo pa kayo, mga puro kayo hipokrito itong mga iba dito sa atin talaga. Hindi ko kayo nilalahat. Alam ko, nandiyan kayo. Kung saan mang kampo kayo. Sabi ko nga, eto, real talk lang tayo, pare-pareho naman tayong dumaan dyan. Diba? Pare-pareho naman tayong dumugo ang tae, dumugo ang isip. Pare-pareho tayong nahirapan. Diba? Pero sana naman, kayo mga nandyan pa sa serbisyo, mga bata pa kayo, ipagtanggol nyo naman ang bayan natin. Yun ang tama. Pagtanggol nyo. Huwag kayong maging kasabwat. Huwag kayong pumayag. Nagiging kasabwat kayo sa pagnanakaw. Sa halip na pinagtatanggol nyo, huwag kayong pumayag. Yung pumayag hanggat may oras pa. Hanggat may oras pa. Sabi ko nga sa inyo, kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon at aabutin kita, talagang hihilahin kita talaga. Hihilahin kita talaga at ikukulong kita. Kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon. Kaya hanggat maaga pa, gumawa na kayo ng tama. Sabi ko nga sa inyo, iyang mga ginagawa ng mga siraulo na yan, may prescriptive period, kung yan ay talagang non-bailable offense, yung mga kinakaharap na yan, punyema, sabi ko, maghihimas talaga ng yan, diba? Maghihimas talaga ng rehas sa mga yan. Diba? Sabi ni Licheng, imposible na bumaliktad si Brownie at Miss Gibo. Of course, pag bumaliktad sila, mawawala na sila sa power. Hindi natin ini-expect na yung mga yan. Pero, yung mga ibang kinakawawa nila, naniniwala pa rin, tayo. Ganun din yung mga tropang nagpapadala sa atin ang mensahe. Marami nang dismayado sa kanila. Marami nang galit sa kanila dahil sa mga ginagawa nila. Aba, hindi na asal hindi na asal sundalo. Tama. Buti sana kung asal sibilyan Hindi. Asal kriminal. Ganyan ang mga asal nila. Asal kriminal. Ganyan ang mga ginagawa.
Sabi ni Rosalie Bandojo, nag-iisa pa lang ang nagising. Paano pa kaya ang hindi pa ubos ang bayad sa kanila? Ganon din ang mga PNP. Yun lang ang akala ng iba. Mag-isa. Pero hindi na po isa. Marami na. Naku po. Marami Kababayan. na. Naku po mga kababayan, no? Ito yung aabangan talaga natin mga kababayan. Kasi alam naman natin na, nalalapit na talaga yung 2028 po mga kababayan, di ba? So, kahit papano, may guts na yung ating mga kasundaluhan mga kababayan na magsalita na rin. Di ba? Kasi nung nakaraang taon mga kababayan, medyo tila malayo-layo pa yung eleksyon mga kababayan. So, di sila nagsasalita mga kababayan. So ngayon na unti-unti nang lumalapit mga kababayan ay mukhang eto. Abangan natin itong sinasabi ni Agent Morales mga kababayan na madami ng mga kapulisan, mga ex-military or military ngayon mga kababayan na magsasalita na rin at mag-withdraw ng suporta sa pamalaan ngayon mga kababayan ni Bongbong Marcos Jr.